Welcome po sa Lantaw TV at ngayon po ay i-review natin itong 20,000 mAh Rapo power bank. Ito po ay 18 watts. Nabili ko lang siya sa halagang 487.45 at saka mayroon pa akong cashback na 97 pesos. Kapag ito ay walang sale ay umaabot siya ng 704 pesos plus yung 125 na shipping fee. Kapag ganito ay i-add to cart nyo muna yung item. Nandyan naman po yung link sa description natin. At saka kapag nasa sale na ay i-check out nyo na yung item para makuha mo siya ng 487.45 pesos lamang. Okay, so unbox na po natin. Para naman sa mga walang account dyan sa Lazada, so naglagay na din po ako ng link para sa Shopee. So abang-abang lang po kayo at magkakaroon din yan ng discount. So ayan, nakapack naman po ng maayos. Bali sa official store ko po ito nabili. So ganyan lang po yung kanyang packaging. So buksan po natin. Bumili ako nito kasi parang masisira na yung 10,000 mAh ko na power bank. So upgrade po tayo ng 20,000 mAh power bank. At saka ito ay 18 watts na din. At saka fast charging. So ayan po siya. So made of plastic. So pagkadating ay full charge talaga. Fully charged yung power bank. Yung micro input nito ay 5 volts 2 amperes. Yung type C input ay nasa 5 volts 3 amperes. At saka yung USB output at saka type C output ay 5 volts 3 amperes sa 9 volts 2 amperes. At saka sa 12 volts ay 1.5 amperes. Yung output niya pala ay isa lang sa USB at saka yung sa type C para sa ating mga iPhone. At saka i-compare natin dito sa 10,000 mAh ko na power bank. So medyo manipis siya. Kasi nga mas malaki yung battery capacity dito sa 20,000 mAh natin. So parang upgrade na din siya at saka tamang-tama naman yung kanyang bigat. So hindi siya ganon kabigat na i-compare natin doon sa 30,000 mAh na Rapo power bank. Ngayon naman ay try natin na i-charge sa kanyang free charging cable na type C. Dumating kasi ito fully charged na. Kaya fully charged na makikita natin sa kanyang indicator. So ayan, fully charged. So i-try naman natin yung micro USB. So i-charge po natin gamit yung micro USB charging cable. So ayan, nagcha-charge din. So pwede po siyang i-charge sa type C at saka sa micro USB. Kapag ito ay low bat, ganito po yung magiging indicator niya. So magbi-blink lang po yung unang LED. Yung ganitong indicator ay hindi na siya nagcha-charge sa ating cellphone. So ganyan lang siya, blinking. Pagdating naman sa ilang oras ito i-charge, ay umaabot siya ng mga 6 hours. Minsan ay 5 hours. So, gaya nga yung sinabi ko kanina ay pwede po siyang pagsabayin yung Type-C output at saka yung USB output. Okay, testing po natin. So, masasabi po natin na fast charging yung power bank na ito sa ating phone. So, gamit lang po kayo ng yung fast charging cable na Type-C. Ang masasabi ko dito sa power bank na ito ay matagal siyang malubat. So sulit yung 487 pesos ko na binayad dito. Pag mayroon po kayong katanungan, i-comment nyo lang po sa baba. Hanggang sa muli, ito po yung Lantaw TV at i-click nyo lang po yung subscribe para sa mga bagong product reviews natin. Maraming salamat po.